Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Nako po mga kabibig. Pakakasuhan na nga ba ni Isko Moreno itong si Congressman Joel Chua? Grabe pala ang ginawa ni Joel Chua mga kabibig. Itong tinatawag nilang Chihuahua. Hinamo na ni Isko Moreno si Chua na imbestigahan mo ang sarili mong korupsyon. Nako, mahilig kayong mag-imbestiga, lalo kay VP Sara, pero kayo pala ang may mga tinatagong baho at ngayon nagsilabasa na ang mga baho niyo. Pasalamat tayo kay Isko Moreno kung saan lantaran talaga na binatikos, pinuna, binulgar ni Isko Moreno ang mga nakatagong korupsyon di umano kay Joel Chua. Kaya parang uminit ang ulo ni Isko Moreno. Nagmura pa nga si Isko Moreno sa ginawa ni Joel Chua. Parang naglalaro lang sa pera ng bayan. Parang feeling nila sila yung powerful, gagawin nila lahat kasi malapit kay Tambaloslos. Ngayon, may totoong gobyerno na sa Manila. At ito ay pinangungunahan ni Mayor Isko Moreno. Paano kaya ito lulusutan ni Joel Chua? Na I'm sure itong si Isko, noong kasasagan ng eleksyon, may pinasabog din na issue si Isko kung saan mura-mura daw itong si Isko ni Joel Chua. Ngayon, Joel Chua, ipakita mo yung tapang mo, yung kaastigan mo kay Isko Moreno. So ito kabibig ba, ito yung video ngayon na talagang pinag-uusapan. Talagang hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Isko Moreno. Sinabi talaga niya kung ano ang dapat gawin ni Chua. Nako po, may panawagan at hamon si Isko Moreno kay Joel Chua. Manood tayo. O ngayon, I challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Ko. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Wala. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Nako, sampulan mo na yung Isko. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ng presidente. Nagka-legend ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Nako po. Sino may sabi? Secretary po noon. Diba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Nako, yan na. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-aproba naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung lima lang, di ba isasara? Gagawin ng DPWH. O humingi ng permiso sa amin. O nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention. And you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit?
Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Laka, Chua. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Correct. Correct. Imbestigahan ang kanilang sarili sa Quadcom. Tama si Isko Moreno. Hindi yung puro Duterte, Duterte, Duterte. Meron palang malaking problema sa Manila. Joel Chua, imbestigahan mo yung sarili mo. Tama. Palakpakan si Isko Moreno. Galing nga. Ito yung hinihintay ng tao ba? Na tatayong politiko at sasampalin itong nasa Quadcom na, napaka feeling almighty nyo O tingnan nyo ang ginawa nyo sa Manila like Joel Chua. Grabe si Isko. Go Isko! Ito, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po tinatanong ni Yorby sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos nag-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinataya ng kuryente. Tapos pinalalayas. Agoy. Nino. Nung kontraktor. Nino. Ni congressman. Hala. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya ngayon, nilak namin yung at pinakakasukan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pala, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Hala. That is my challenge to them. Lawyer pa yan si Chua. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako may pananagutan sa taong bayan. Tama. Abusado yung mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Base doon sa tanong mo, bakit hindi maghihinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan. I told you guys. Ang gobyerno sa buong Pilipinas. Feeling nila untouchable sila. Feeling nila kung ano ang gagawin at gugustuhin nila, masusunod. Tama nga si Isko, imbestigahan nyo yung sarili nyo sa Quadcom. Baka mapahiya kayo. Ito, pinahiya na nga kayo ni Isko. Hinubaran na kayo ni Isko Moreno. Si Chua, hinubaran na talaga sa kung sino siya pagkakongresista. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? Go Isko. He's a lawyer, and I challenge him directly.
Tama. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin. Kasi lawyer siya. Pagpalin mo Isko. Yan ang ano ko. Kaya ako talaga, basta ako, proteksyonan ko ang karapatan ng mga taga-Maynila. Because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Yes. Yan ang araw baka nagagawa nila, nabubola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Correct. Headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po ang tungkol po dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po. Thank you guys. Okay. So yun ka, Bibig. Sino ngayon ang pahiya? Sino ngayon ang napahiya at nahubaran ni Mayor Isko Moreno? Sana ganito lahat ba? Yung mga mayor ba? No? Sana ganito yung mga mayor natin na confident na talagang mag-mention ng pangalan. Kung sino yung pinariringgan niya. Sana sa Senado ba, Senate hearing sa flood control project, mag-mention na kayo ng mga pangalan ng mga kongresista. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Ito Mayor, ingat ka. Basta maganda hangarin, maraming mabangga. Akala din nila sila na ang batas sa Pilipinas. Tama po ang gawain nila is gumawa ang batas. Hindi yung sila ang maghukom, lalo na yung 19th Congress, daming pinaiyak ng mga DDS vlogger. Sabi nitong isang babae, puro kayo salita, bakit di nyo kasuhan si Chua? Go to the court, file a case, sabi ni Janali Haji Rashid. Ito pa, napakaliit lang ng Manila pero 6 na distrito ang bumubuo tulad ng QC na sobrang laki. Kung ang mga congressman ng Maynila ay tumutulong talaga para mapaunlad ang Manila, baka sila na ang susunod sa Makati. Manila, 6 na distrito at 6 na congressman. Sayang ang tax ng taong bayan sa mga lintik na yan. That's it. Ang galing ni Isko. Pinangalanan talaga si Chua. Sampal na hubaran si Chua sa totoong kulay. Kasuhan nyo na Yorme kung totoong may gobyerno na ang Manila. Yun ang mga, may hamon din ang mga tao na Yorme, kasuhan mo si Chua para makita namin. Chua, imbestigahan mo yung sarili mo. Sana madaan. Ito pa I will protect and serve the Filipino people from former President Rodrigo Roa Duterte. Yun ang mga ginagawa ni Valeriano dito sa distrikto, sumisikip ang daan. Madami na mga netizen ngayon na nagre-report na rin kay Isko Moreno. Good job, Mayor. Sana ganyan lahat ng Mayor. Kung ano yung ginawa ng kongresista na hindi kaaya-aya sa kanyang lungsod, ay ibalita nyo na. Huwag magpagamit at huwag masilaw sa pera. Naku po. Naku, yan na. Kasuhan nyo ng abusadong congressman, sabi ng mga netizen. Grabe ang reaction ng mga netizen ngayon, kabibig. Merong mga netizen na sabing, karma na yan kay Chua. Sobrang investigasyon nila kay VP Sara ay sila pala yung kurakot. Hindi pa nga hindi pa na husgahan na kurakot itong si Chua. Marami lang tanong si Mayor Isko Moreno. Tama ba na mag-demolish kayo na walang demolition permit? Tama ba na magkaroon na magpatayo kayo ng building na walang permit at illegal? Ang dami. Saan napunta yung mga pera? Katulad ng barangay hall na pinagiba ni Yorme. 19 million ba yun? Diba? Grabe. So, sana lahat ng mayor at mga politiko ay may tapang katulad ni Isko Moreno na magpa-press con, hayagan talagang ibulgar yung pangalan ng mga politiko. Hindi puro blind item lang, si ganito, si ganyan. Yag-yaga na kasi ang mga tao excited na. Ang mga tao gusto nang malaman. Ang mga politikong, mga tambaluslos, mga kabibig.
So ano ang iyong komento dito tungkol kay sa pasabog ni Isko Moreno? Tama lang ba na i-mention ni Isko Moreno ang pangalan ni Joel Chua? Or mali si Isko kasi nagparatang siya? Nako, mga sari-saring opinyon ang ibibigay ng ating mga netizen. Don't forget to like, subscribe, i-share ito, comment down below at hello sa ating mga OFW dyan. Kumusta kayo? Okay lang ba kayo? Okay lang? Ox naman ba dyan? Keep praying na sana makauwi na sa Tatay Digong, mga bibig. So, keep praying tayo. Comment down below. Bye everyone. See you next time.